back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. Dito muli tayo sa ating daily words of encouragement. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin sa magdamag or sa maghapon at ngayon ay pwede ulit tayo mag-aral ng kanyang salita. Tayo muna ay manalangin, dakilang Ama, Diyos namin banal. Muli, palain niyo po ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Kayo po ang maluwalhati at sa lahat ng nakikinig, na-encourage po sila na tuloy na mailapit ang aming relasyon sa inyo, O Diyos, at patuloy namin pong matutunan ang mga prinsipyo po ninyo upang maging kaaya-aya po ang aming pamumuhay sa inyong harapan sa araw-araw. Mapaglingkuran din po namin kayo at mapuri sa aming pong buhay sa pamamagitan ng mga salita nyo na aming narinig. Patawad sa kasalanan nagawa, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, dito muna po tayo sa John chapter 1 verse 14. Sabi ng Bible, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace." Ito po yung incarnation ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, na ating connected din po sa ating pong sineselebrate na kanyang pagkasilang. Ngayon pong December ng Kapaskuhan. Bago po itong word na ito, mababasa din po natin sa verse number 1. Diyan po, "In the beginning was the Word." So, sa pasimula ay ang berbo. "And the Word was with God." So, makikita nyo po na yung word na ito ay kasama ng Diyos. So, in other words, iba po ito sa Diyos, sa word na ito. And kasi sabi niya, "And the Word was with God." And sabi ng next phrase, "And the Word was God." So, itong word na ito ay God. So, yung was with God, iba rin pong God. Kaya po naniniwala po tayo na merong triune God, di ba? Father, Son, and the Holy Spirit. Yung God po dyan, walang iba kundi God the Father. Yung word po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi ng Biblia, "And the Word was God." Kaya nga po siya God eh. Paano malalaman ng Panginoong Jesucristo yung word na yan? Ito pong binasa natin kanina. "And the Word was made flesh." Sino ba yung nagsakatawang tao na nakasama natin and dwelt among us? At we beheld His glory, the only begotten Son of the Father. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And yung word na yan na nagsakatawang tao, sabi sa verse 1 na binasa natin kanina, God siya. Kaya nga po, nagsakatawang tao. Word was God. Kaya po siya nagsakatawang tao, ay hindi po siya dating tao. Diba? "And the Word was made flesh," sabi sa verse 14. So yung word na ito, ay naging flesh and dwelt among us, the only begotten of the Father, sabi ng Biblia. And this word na nagsakatawang tao ay God. Kaya nga nagsakatawang tao. Bakit? Hindi siya dating tao. Ano siya dati? Diyos, mga kapatid. Kaya naniniwala po tayo ng ating Panginoong Jesucristo ay 100% God and 100% man. Bakit? Nagsakatawang tao nga siya eh. Kaya nung nandito po siya sa lupa, napagod siya, uminom siya, nagutom siya, at napagod. Kumbaga siya ay naging tao, pero Diyos po siya, mga kapatid. And yan po yung tinatawag po na incarnation sa kanyang pagkakasilang sa lupang ito. Bakit? Ano ang purpose? Bakit siya nasilang? Itong Kapaskuhan, di ba? Sineselebrate po natin yung kanyang pagkasilang. Doon sa Bethlehem of Judea, 2025 years ago. At alam niyo kung bakit?
Kasi ang sabi ng Biblia, doon yung dugo niya ang siyang maghuhugas ng ating kasalanan. According po doon sa Hebrews chapter, tingnan po natin, Hebrews chapter 9 verse number 22, di ba? Okay, so tingnan po natin, Hebrews chapter 9 verse 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood, no remission is no remission. Walang pagpapatawad, walang purging, walang paghuhugas, alright? Kung walang dugo na madadanap. Walang dugo. Bakit? Kasi po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang maghuhugas ng ating kasalanan. Naalala niyo po ba sa Old Testament, mga kapatid, na pag nagkasala ang mga Hudyo nung araw, nag-alay po sila ng lamb sacrifice, mga animal na perfect, without blemish, at male lamb without blemish. So, dadalhin po nila yan sa high priest, sa templo, sa tabernacle, at yung lamb sacrifice po na yan, ay kakatayin po dun sa tinatawag na brazen altar sa labas ng tabernacle o templo. At doon po yan, kakatayin, kukunin yung dugo, at yung dugo na yan, dadalhin po sa loob ng templo or tabernakulo, doon sa tinatawag na Holy of Holies. At nandun po yung tinatawag po nating mercy seat. Doon po i-sprinkle or i-wiwisik ng high priest, yung dugo, at yung pag nawisik yan, pag tinanggap po ng Diyos po yung offering na yan, yung sacrifice na yan, yung trespass offering na yan, ay lalabas po yung sinatawag na Shekinah glory or yung Shekinah clouds. In other words, ibig sabihin ay tinanggap ng Diyos yung sacrifice, offering, peace offering or trespass offering, kung anumang klaseng offering yan, ay tinanggap ng Diyos. Lalabas po yung high priest doon sa Holy of Holies, at i-declare niya doon sa nag-alay na tinanggap ng Diyos ang inyong offering, kaya napatawad na kayo. Doon sa Old Testament po yan, upang mahugasan at malinis at mapatawad ang mga kasalanan po ng mga Hudyo. Ganyan po ang process noon. Pero dito sa New Testament po, mga kapatid, noong namatay na ang Panginoong Jesucristo, siya yung ating naging lamb sacrifice. John 1:29, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. At yung dugo niya, siya rin po yung naging high priest doon sa heavenly mercy seat. At in-sprinkle niya po yung blood niya doon sa heavenly mercy seat at naging accepted, sa accepted of the beloved, sabi ng Biblia, yung offering ng Panginoon na yan. At yan po ang total na naghugas ng ating mga kasalanan. And nalinis na, washed by the blood. At sabi ng Biblia, parang hindi nagkasala, white as snow. So lahat ng stain ng sin natin, past, present, and future, nahugasan. Alright, purged with blood, sabi dito. Hinugasan, klininis ng dugo. Because kung walang dugo, ay walang shedding of the blood, pagdanak ng dugo, walang pagpapatawad. Paano mangyayari po na magkakaroon ng shedding of the blood? Kinakailangan maging tao ang Diyos. Kasi po ang Diyos ay Espiritu. He is the Spirit, sabi ng Biblia. Walang dugo ang Spirit. Kaya nga po siya nagsakatawang tao, na isilang, di ba? Yun ang sineselebrate natin ngayong Kapaskuhan. At through Virgin Mary. Bakit Virgin Mary? Bakit walang contact si Joseph at si Mary? Kasi nga Diyos siya Hindi pwedeng mag-contact si Mary at Joseph. Magiging makasalanan po ang tagapagligtas pagka ganun at hindi pwede po yun. Kaya Virgin Mary, alright, ipanganak siya, hilibasin last life, and namatay siya sa cross. Yung dugo niyang yan, dinala sa heavenly mercy seat, in-sprinkle siya doon, at naging purging ng ating pumakasalanan. Sa lahat ng sumasampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Sabi ko nga po, kung spirit yan, hindi walang dugo yan Pero kinakailangan pong magsakatawang tao kasi ang tao ang may dugo. Kaya nagsakatawang tao. The word was made flesh and dwelt among us. Yun po yun, kapatid. Na sabi ng Biblia, sino mang sasampalataya sa Panginoon
ay ililigtas ng Diyos. Papatawarin tayo at ililigtas tayo sa impyerno at bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan upang, sabi ng Biblia, mamatay man tayo, mabubuhay pa tayo doon sa langit. We are heirs of Christ, sabi doon sa message namin ng linggo heirs of Christ, tagapagmana ni Kristo. Kung tayo ay tagapagmana ni Kristo, with Christ, sabi ng Biblia, tagapagmana with Christ, langit, di ba? Kaya po tayo nakakatiyak. Bakit? Kasi po, nahugasan tayo. We can enter heaven because we are washed by the blood of Jesus Christ. Yan po ang kadahilanan kung bakit po nagsakatawang tao ang ating Panginoon. At Diyos siya na nagsakatawang tao. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pinaglilingkuran ay Diyos. Hindi po tao lamang, kundi Diyos na buhay. Sabi ng ibang relihiyon, tao lang. Pero hindi po. Word was made flesh. So the Word was God. The Word was God. Sabi doon sa Matthew, John 1:1, di ba? So, tayo po ay naglilingkod sa buhay na Diyos, kapatid. Siya yung nagligtas sa atin at niligtas tayo sa impyerno. Tayo nakakatiyak ng langit, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya rin po ang kasakasama natin na Emmanuel, sabi ng Biblia. God with us. Kasama po natin at Diyos siya. Hindi tayo pababayaan at tugunin po ng Panginoon ang ating po mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos at iniligtas tayo. Ano naman po ang pasasalamat natin din? Diba? Wala na pong iba kundi isurrender natin ang buhay sa Kanya, maglingkod tayo ng tapat. At give our time, talent, and treasure by all means. We are just a steward of the Lord Jesus Christ sa lupang ito. Lahat ng nasa atin Kanya, nararapat lang po na paggamit natin ang ating buhay, time, talent, and treasure for the glory of God. Yan po ang kadahilanan bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ang mga ito, naway manatili po at mapatuloy namin kayong mapupurihan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain niyo po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At sama po kayo naroon, yung mga nandyan sa Pangasinan, sa Batac, Ilocos Norte, sa Ilocanja, dyan sa Saudi, sa Singapore, Hong Kong, ganun din po sa Amerika, at iba-iba pang panig ng mundo kung may nagla-live, marami din pong nag-re-replay. Magandang gabi po sa inyo. It's my prayer na meron tayong daily words of encouragement to encourage you about the Word of God. At upang maging matibay po tayo at magpatuloy sa gusto ng Panginoon para po sa atin. Alright, yan po ang ating daily words of encouragement. See you on our next episode. God bless you all, mga kapatid.